naman po tayo mga kababayan dito naman sa naging sagot nitong si former Senator Laila de Lima patungkol po mga kababayan dun sa paghingi ng tawad ni Kerwin Espinosa. At pag-usapan din natin yung gagawing hakbang ng kampo ni former Senator Laila de Lima kung paano sila makakabawi dito kay Bato de la Rosa mga kababayan. Ano po kasi kung titingnan po natin, ang sabi kasi ni former Senator Laila de Lima, hindi na daw siya na sorpresa dun sa paghingi ng public apology nitong si Kerwin Espinosa. Kasi nga, from the start mga kababayan, alam niya na fabricated lang yung mga ibinintang sa kanya na kaso. Mga kababayan, alam niya umpisa pa lang na napilitan lang tumistigo mag-witnesses etong si Kerwin Espinosa. Kasi nga mga kababayan, naiipit ito, iniipit. Ano po nung panahon ng Duterte administration. So ngayon, ito pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa teleradyo. Ngiti po ba dahil at last meron na pong derechahan na nagsabi na nagsinungaling lamang sila? Napapangiti po ba dahil at last meron na pong derechahan na nagsabi na nagsinungaling lamang sila at tinuro nila kung sino ang nagpumilit sa kanilang magsinungaling? Sabi ni Kuya Mark Francis Alcantara, ang daming sablay sa vlog ni. Inilabas na ba niya yung screenshot niya, yung sinasabi niyang resibo sa akin? Tagal naman. Alam niyo po, dati na po niya yung binawi. I'm talking about Kerwin Espinosa. Yes. Dati na niya po yung binawi. We were told, yung mga abogado ko ay sinabihan na dun sa isa o dalawa niyang kaso ay binawi na niya talaga yung mga sinabi niya tungkol sa akin nung nag-appear siya before the Senate hearing. I'm not sure about kung anong mga kaso yon, pero nakasama sa kanyang affidavit na sinubmit sa korte. Sabi dito ni Ma'am Catalina Villanueva, sa dami ng tinodos ni Bato, dapat bitay na yan. Alam niyo kung ang batas lang natin ay katulad ng batas ng Saudi Arabia, baka may kinalagyan si Bato de la Rosa. Ano po mga kababayan, at yung sinakibulok at yung iba pa na umaabuso dyan, nakaalyado ni Digong. Baka may kinalagyan na yung mga yan. Kung ang batas lang natin ay katulad ng batas ng sa Saudi Arabia. Kaso mga kababayan, sa ating kasi medyo hindi katulad ng sa Saudi na sobrang tigas talaga mga kababayan. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Gawa-gawa lang yung mga kwento niya tungkol sa akin. And then hindi rin yan, hindi yung first time. Si Kerwin, meron na hong ilan-ilan good cases naman against me na mga na-dismiss na po ngayon na ganun din. Nag-recant na rin po sila. Yung iba, kahit walang formal recantation, ay nagpasabi sa korte, nagsubmit sila ng sulat sa korte. Sabi dito, iboboto pa ba natin si Bato? Iboboto ko yan para sa ICC. Iboboto ko yan mga kababayan, damputin ng ICC. Yun ang pinakamaganda na boto sa kanya, ang damputin ng ICC at pagbayarin sa kanya mga kasalanan. So ngayon mga kababayan, pagpatuloy pa natin itong kay former Senator Laila de Lima. Nababawiin na daw nila yung kanilang testigo. So, yung mga pagdawit nila sa akin. So, hindi na ako nagugulat yan. Okay. Alam ko na po yan. At kahit sa umpisa pa lang, alam ko naman po na mga gawa-gawa lang lahat yun. Yes. At yun na nga, narinig ho natin na humingi ho ng tawad si Kerwin Espinosa. Dati ko na po siyang pinatawad. Dati ko na rin pong sinabi yan kasi ay nasabi na rin niya yan humihingi siya ng tawad. I think a few days ago, inulit na naman niya. And then, maski yung iba po, kahit hindi sila humihingi ng tawad, yung mga nag-testify din against me, na alam kong ginamit o nagpagamit din para idiin ako, pinatawag ko na po silang lahat. Pero buti ang bait nitong si former Senator Laila de Lima. Kung hindi mabait to mga kababayan, baka may kinalagyan yung mga nagdiin sa kanya. Kaso ang problema, mabait pa rin talaga. Kaso nga lang kay Digong, wala daw kapatawaran yung ginawa ni Digong sa kanya. Kailangan pagbayaran ni Duterte yung mga kasalanan niya. Pero Attorney de Lima, meron lang po akong isang tao. Yes. Yes, go ahead, Casey. Pero napatawad nyo na, nag-recant na, alam na ho natin yun, pero ngayon ho ata yung kauna-unahang pagkakataon na sinambit mismo niya ang pangalan ni Senator Ronald De La Rosa na siya daw di umano ang nag-utos sa kanya na sabihin ang lahat ng ito.
Correct. Ngayon lang po natin narinig sa isang public statement and sworn under oath pa yung pagkakasabi niya na si dating PNP chief and now Senator Bato de la Rosa ang nag-utos sa kanya, tumakot sa kanya na idawit ako at iba pang mga personalidad. Kaya nga ho, well, hindi na rin ho ako nagugulat dyan. Kasi alam ko naman na talagang napakalaking project ito ng dating Pangulo. Yung persecution sa akin, yung tinatawag ko laging conspiracy of lies. Kaya nga kung titingnan ninyo mga kababayan yung mga kritiko dati ni Duterte, kung makikita nyo, di ba, ang isa lang naman pinakamatinding tumindig dyan na talagang sobrang kritiko nitong si Digong, etong si former Senator Trillanes, mga kababayan, yun yung hindi nila kinaya. Ano po ngayon, kung titingnan po natin, since nagawa nila ito kay former Senator Leila de Lima, nakita po yan ng iba ng mga kritiko ni dating Pangulong Duterte. Kaya yung iba mga kababayan, di ba, naglaylo po sila sa pag-criticize sa pamumuno nitong si Digong. At ang tanging nanindigan lamang ng matindi dyan mga kababayan, na kumikriticize kay Duterte ay etong si former Senator Trillanes na sinubukan pa nga na pabagsakin mga kababayan nitong si Digong sa pamamagitan ng pagbawi ng amnestiya ni former Senator Trillanes, kaso nga lang pagdating ng Supreme Court tinabla sila. Ano po, naging iba yung hatol mga kababayan ng Supreme Court at pumabor kay former Senator Trillanes at natalo si Digong doon. So ngayon kung titingnan po nating mabuti dito naman sa pagkakataong ito na kung saan mga kababayan nagsasalita na etong si former Senator Leila de Lima patungkol po sa pagkakadawit nitong si Bato, hindi na nga naman katakatakayan kasi nga napakalaki ng proyekto dati ni Duterte para pabagsakin yung kanyang mga arrival sa politika. Ano po, katulad na lamang ng mga mayor na hindi po suportado siya, na hindi sumuporta sa kanya, di ba ano yung nangyari? Yung iba nagtago, yung iba na itumba na. Mga kababayan, ano po, di umano. So ipagpatuloy pa natin. At sa paggawa nga ng conspiracy of lies na yan, ay meron si dating Pangulong Duterte ng mga tinatawag na mga chief enforcer. At doon nga po, sa mga nagdawit naman sa akin, yung mga PDLs, yung mga inmates sa Bilibid. Ang alam ko naman na chief enforcer doon sa mga testify nila, yung pagdiin sa akin, yung mga kasinungalingan nila, ay yung dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Now, itong tungkol kay Erwin Espinosa, yung narinig natin siya, na ito naman si Senator Bato, former police chief, ang parang naging chief enforcer naman para idawit ako ni Kerwin Espinosa kasi sila yung mga malalapit kay Duterte. Sila Secretary Aguirre and PNP Chief De La Rosa. So sila yung mga inutusan, kaya napaka-plausible, napaka-credible. Tsaka may mga naririnig ko na rin po yan dati. Na malamang si Bato, si Police Chief Bato ang pumilit sa kanila. Kasi mga kababayan, kapag isinerch nyo kasi dito, at saka doon sa mga hearing, makikita nyo naman yan, kapag kasi mga kababayan, hinanap ninyo yung si Kerwin Espinosa, yan, Kerwin Espinosa mga kababayan, tapos inano ninyo, ang malimit nyo kasi makikita mga larawan ni Bato na kung saan may bumubulong-bulong pa mga kababayan, na kung saan katakatabi pa nitong si Bato de la Rosa, itong si Kerwin Espinosa, malimit kasing makita yan in a public. Kaya nga kung titingnan nating mabuti mga kababayan, di ba may mga times pa nga na bumubulong-bulong etong si Bato de la Rosa dito kay Kerwin Espinosa. Ayan o, eto kung makikita nyo dito sa gilid, isearch ninyo lahat ng mga photo, lahat ng mga video, makikita nyo mga kababayan na malimit bumulong sa mga hearing etong si Bato de la Rosa dito kay Kerwin Espinosa. Kaya hindi na rin katakataka mga kababayan na siya talaga yung isa sa nasa sa likod ng pagdiin dito kay former Senator Leila de Lima. Ano po, so ngayon pagpatuloy pa natin dito. At yung tingnan din natin, kasi nga kanina narinig ko na parang ipapatawag doon sa Quad Committee, ipapatawag daw nila uli si Colonel Espenido. Dati na po nag-testify si Colonel Espenido. Meron na ho siya mga siniwalat. Pero yung tungkol nga dyan sa mga sinasabi ni Kerwin Espinosa, na yung may kwento siya about yung kinausap sila pareho ni Police Chief Bato, I think sa telepono si Colonel Espenido.
Siguro meron din alam yan si Colonel Espinido. May alam siya si Colonel Espinido dahil dun sa Senate hearing, natatandaan ko po, ay dinawit din ako niya ni Colonel Espinido. Meron din siyang mga sinasabi noon. Yung ako daw ay protector ni Kerwin at ako daw ay nandun sa listahan. Hindi ko na maalala yung kung tinawag niya yung blue book or pink book. Correct. Na listahan daw po yon ng mga protector ni Kerwin Espinosa at mukhang ako daw po yung number 1. So nagsinungaling din siya. So yung test. Pag nagsalita talaga mga kababayan, pag ipinatawag sa sunod na hearing itong si Kerwin Espinosa at saka itong si Espinido, dito lalabas talaga mga kababayan na talagang pag nagtugma yung sinasabi ng dalawa at isa lang yung itinuturo dito, si Bato de la Rosa, hindi na kayang pasinungalingan niya ni Bato. Itatanggi niya ng itatanggi yan, pero ang tanong, maniniwala bang taong bayan sa kanya? Paniniwalaan ba ng taong bayan na inosente siya? Mga kababayan, ganong iniiwasan niya yung mga patawag sa kanya ng kamera para harapin na itong mga taong ito. Alam nyo kasi ang problema, pagka inaakusahan si Bato de la Rosa, nitong mga taong ito, ni na Kerwin Espinosa, ni na Espinido, mga kababayan, sa media siya sumasagot. Sa media, hindi niya kayang harapin, hindi niya kayang umattend dun sa kamera mga kababayan para harapin etong mga taong ito. At tanging sa media lamang po siya sumasagot. Dun siya nagpapaliwanag. Ano po yun ang problema kay Bato de la Rosa at ginagamit niya mga kababayan yung Senado para hindi siya maka-attend dyan po sa kamera. Pero kung tutuusin, kung talagang tunay yung mga sinasabi niya totoo, kaya niyang idepensa yung sarili niya kahit saan, hindi lang sa media. Mga kababayan, maging sa kamera kaya niyang umattend doon at sagutin lahat ng katanungan. Kaso nga lang, lahat ng mga patawag sa kanya, dinideny niya kasi ginagamit niya ang Senado. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Testimony kanina ni Kerwin na kinausap din pala siya ni Senator Bato, ni na PNP Chief Bato, ay eto, nagtutugma-tugma na. So I think Quadcom should also ask Colonel Espinido about it. Anyway, nagsimula na siyang nagsiwalat ng kung ano-ano. Meron na rin ho siyang mga sinabi. Yan, sabi nga ni Kapang TV, majority ang pakikinggan, Sir Jake. Yes. Ang tanong nga, naniniwala pa ba sa kanya yung majority? Ang taong bayan. Kasi kahit itanggi niya ng paulit-ulit yan, mas mahalaga pa rin talaga yung paniniwala ng sambayan ng Pilipino. Kasi sambayan ng Pilipino ang humahatol pagdating sa public opinion, mga kababayan. Ano po, court of public opinion. So ngayon, kahit itanggi ni Bato de la Rosa yan, hindi na maniniwala ang sambayan ng Pilipino sa kanya. Kahit gumamit pa siya ng media, dun siya magpaliwanag, hindi na paniniwalaan ng taong bayan yan. Much better, ang gusto makita ng taong bayan, harapin niya na lang. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi noon, na mga mahalaga, na alam niyo na, yung talagang kung ano yung mga involvement ng kapulisan sa war on drugs, yung mga meron silang mga quota-quota. Yeah. So yan! Diba? I think, pakiusap ko po ito kung nakikinig si Colonel Espinido, ngayong nabanggit ho yun ni Kerwin Espinosa, sabihin na rin niya ang totoo tungkol sa pagkakadawit sa akin. Tama. Kasi they did that. They testified before the Senate, supposedly under oath din yun. Baka napasama nga itong si former Senator Laila de Lima dun sa quota-quota system. Baka pangalan niya yung isang napalagay doon na kasama sa quota to pero not killed. Dapat ipakulong to at patahimikin. Kasi nag-iimbestiga yan mga kababayan. Yun ang pagkakaalam ko. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. And then habang nag-iimbestiga siya, siguro naurat si Duterte kasi nga kritiko niya, ginawa na ng kung ano-anong mga kasalanan mga kababayan hanggang sa napawalang sala din siya. Ano po at naging mukhang katawa-tawa lang yung mga inakusa nitong si Duterte. Ang masaklap nga lang sa nangyari kay De Lima, kay former Senator Laila de Lima, nagbayad siya ng kasalanang hindi niya naman ginawa ng ilang taon. Ilang taon yung nasayang sa kanyang buhay, mga kababayan, sa kasalanang hindi naman niya ginawa. At tanim lang at fabricated lang laban sa kanya para patahimikin siya. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tapos yun, at alam ko na po dati yan, kahit i-deny pa niya yan ngayon, ay alam ko na nagsinungaling din siya kasi this whole story, everything about yung dinadawit ako sa illegal drug trade, whether it is in the Bilibid drug trade or itong Espinosa drug trade or whatever it is,
lahat ho yan, pawang kasinungalingan. At unti-unti na nga po ako at nabivindicate na po ako dahil sa mga cases ko nga ho, mga na-dismiss na. Tapos ito na naman, naglakas loob itong si Kerwin Espinosa. Sabihin niya yung mga nalalaman niya. So, ano po ito I just thank the good Lord na meron na ngayon mga pagkakataon na isiwalat yung katotohanan. Kasi yan ang bagong Pilipinas, mga kababayan. Yan ang bagong Pilipinas. Nakukuha ng mga kababayan natin Pilipino ang hustisya para sa kanila. Yung matagal na hustisyang natulog ng napakahabang panahon, mga kababayan, na inaakala ng ating mga kababayang Pilipinong wala nang darating na liwanag para makuha nila, eto na yung tamang panahon. Eto na yung pagkakataon. Yung mga taong gumawa ng hindi maganda, ngayon na kayo sinisingil. Ano po, kaya kahit anong tangge ng mga taong binabanggit dito, mas matimbang pa rin ang sinasabi ng majority. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Meron po silang mga napaniwala noon Yeah. Actually, ang hirap po nun. Ang sakit po para sa akin yun. Diba? Actually, yun nga lang ang masakit dito, mga kababayan. Nagbayad siya ng kasalanang hindi niya naman ginawa. Dahil lamang sa pinag-initan siya, dahil lamang sa may iniimbestigahan siya patungkol dito kay Digong, mga kababayan, yun, inipit siya para hindi makapagsalita, mga kababayan, at para manahimik ng napakahabang panahon. So ngayon, pakinggan naman natin, mga kababayan, kung ano yung posibilidad na gawin ng kampo nitong si former Senator Leila de Lima patungkol dito sa isiniwalat ni Kerwin Espinosa laban dito kay Bato de la Rosa, na di umano ito yung nasa sa likod para idiin etong si former Senator Leila de Lima. Kasi ayon po dito sa balita, yun daw pong kampo nitong si former Senator Leila de Lima, pinag-aaralan na ang mga susunod na hakbang sa testimonya daw po nitong si Espinosa. So ibig sabihin, baka masampahan ng kaso etong si Bato de la Rosa at baka magkapalit sila ng posisyon ni Leila de Lima. Ano po, kasi di ba nakulong etong si former Senator Leila de Lima at malaki din ang tsansa na baka pag napatunayan ito, mga kababayan, ay makulong din etong si Bato de la Rosa. Kaya nga wag nyo nang iboto, mga kababayan, sa darating na 2025. Bakit? Kasi kapag ka nakalusot siya, nanalo, gagamitin lang niyan yung Senado para hindi siya mapapanagot sa kanyang mga sala kung may kasalanan man. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dati ko na nga pong alam, narinikant na niya yan. Na yung mga sinasabi sa akin na tumanggap ako sa kung anong whatever amount is that, na protector ako, etc. Pero yung tungkol po sa pagbanggit, categorically kay former police chief and now Senator Bato de la Rosa, ngayon lang po yan publicly. Although, sa totoo po, naririnig ko na yan, may mga naging information na ako, na it was really then police chief de la Rosa who coerced certain witnesses, including si Kerwin Espinosa. That was, of course, an information. Diba? I had no way of validating it. But these are very credible information from credible sources. And then ang isa pa nating dapat marinig ay si Colonel Espinido. Na yes, he already testified before the Quadcom. Meron na rin po siya mga siniwalat. Pero sa tingin ko po, meron pa siyang pwedeng idagdag tungkol dyan. Yung pagdadawit sa akin. Dapat kasi nga mapa-attend ulit etong si Espinido and then etong si Kerwin Espinosa para isang bagsakan na sa susunod na hearing. Ano po, kasi unang-una pag nagsalita nga yung dalawa and then nagtugma yung sinasabi nila parehas, ano po, mas lalong madidiin etong si Bato de la Rosa at hindi niya ito, may hirapan siyang kumbinsihin ang sambayan ng Pilipino na maniwala sa kanya. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. I think may alam din po siya. Remember na doon din po sa Senate hearing ay katulad ni Kerwin Espinosa, katulad ni Ronnie Dayan, ay meron sila mga sinabi tungkol sa akin. Tama. And if I'm not mistaken, si Colonel Espinido, ang sinabi niya doon is parang kinonfirm niya na protector nga daw ako kasi nandun daw po ako sa listahan. Alam nyo ba, mga kababayan, sa totoo lang noong mga panahon na hinihiring yung patungkol sa kaso nitong si former Senator Leila de Lima, dyan po sa Senado, bumilib ako kay Ping Lacson. Alam nyo kung bakit? Hindi siya naniwala basta-basta doon sa mga statement, mga pahayag ni na Kerwin Espinosa
at nung iba pa na mga PDL habang idinidiin etong si former Senator Leila de Lima. Kasi nga mga kababayan, kung makikita ninyo, di ba sinabi ni Ping Lacson na naayon sa pag-aaral niya doon sa kanyang komite, talagang maraming butas doon sa mga accusation laban kay de Lima. Kaya hindi agad niya pinaniwalaan yon mga kababayan. Kaya nga kung titingnan natin, etong lahat ng isinisiwalat at sinasabi dito ni na Kerwin Espinosa na binabawi nila lahat ng sinabi nila dun sa Senado kasi nga nagamit lang sila mga kababayan, talagang totoo yan. Kasi nga mismong si Ping Lacson hindi naniwala habang naando dun sa hearing kasi nga ang daming butas ng mga accusation nila kay de Lima. Kaya dapat talaga kung mapapatunayan na si Bato de la Rosa talagang ang nasa sa likod ng pagdiin kay de Lima, dapat sampahan nila ng kaso and then dapat mapapanagot etong si Bato de la Rosa. Kasi unang-una kahit itanggi ni Bato de la Rosa yan, mahihirapan na siyang papaniwalain ang publiko. Kasi ang mismong ang taong bayan gustong masaksihan na harapin niya lahat ng mga accusation laban sa kanya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Anyway, sabi dito, malapit na ang aram ni Bato, hintayin natin. Yes, malapit na. Ano po, hindi niya na mapipigilan to. Dire-diretso na to mga kababayan. Ang taong bayan kasi naghahangad na ng hustisya eh. Ngayon na gustong makuha ng taong bayan yung hustisya. Kung hari sila noon, hindi na ngayon. Tandaan po natin yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. I'm not sure if he called it then a blue book or a pink book or a red book or whatever it is, na number 1 daw po ako sa listahan. But easily talaga namang halata na nag-iimbento rin siya. And I think, kasi nga yung sinabi kanina ni Kerwin Espinosa, na nagkausap, di ho ba, si Police Chief Bato, and then siya, kinausap nila si Colonel Espinido. So, may alam. So, dapat lang na i-recall sa hearing na yan si Colonel Espinido at para sabihin din niya kung ano rin ang nalalaman niya tungkol sa pagdadawit sa akin. Senator, nung na-clear kayo in your drug cases, sinabi niyo you were considering filing complaints, charges, criminal charges against people na nagdawit nga sa inyo yung mga ng false testimony. Ngayong nabanggit na po pati si Senator Bato de la Rosa, are you pursuing those charges? Dapat talaga mga kababayan. Dapat pag napatunayan si Bato de la Rosa na nagkamali talaga at nagamit talaga yung kanyang power sa hindi maganda mga kababayan, yung kanyang pagiging PNP chief para idein na itong si former Senator Leila de Lima, much better kasuhan niya ng criminal charge etong si Bato de la Rosa. Kasi isa siya sa nagdiin mga kababayan dito kay Leila de Lima. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? That's part of the pinag-aaralan na rin po yan ng lawyers. Kasi kanina may kausap po ako, isa sa mga lawyers ko. Although, sabi ko nga sa inyo, dati na naming narinig yan. Now, with this, na may nag-publicly confirm that, then we might as well include also the former PNP chief and now Senator De La Rosa. Kasi noon, yung nakatuton lang po yung pag-prepare ng aking mga abogado sa mga ipa-file na kaso, yung mga doon sa pag-file sa akin, yung mga nag-testify sa akin doon sa 3 drug cases. At ang alam po namin naman doon ay yung inutusan ng dating Pangulo na maging chief enforcer ng ano na yon, yung mga invention of cases, manufacturing of evidence, ay yung dating Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre. Ito naman pong sa kaso ni Kerwin Espinosa, it now appears and na-confirm yung naging information din po namin. Sabi dito, pasalamatan din ng mga kapatid kay GM Garma ng PCSO, si Col Garma, dahil siya yung bumasag sa mga ito. Ngayon kung titingnan natin, kay Garma naman wala namang problema dahil nagising na siya sa katotohanan mga kababayan na kailangan niyang isiwalat lahat ng alam niya. Ano po, responsibilidad niya yan mga kababayan, sa totoo lang. Kasi unang-una, di ba sabi ko nga sa inyo, kahit hindi isiwalat ni Garma yung patungkol kay Bato de la Rosa at patungkol kina Bongo na yan, alam na ng taong bayan na talagang sila talaga yung nasa sa likod ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Bonus na lang mga kababayan na naisiwalat ni Garma lahat, pati yung kay Mayor Halili. Ano po, kaya kung titingnan po natin ng mabuti, talagang basag si Bato de la Rosa at etong mga Duterte mga kababayan, etong kampon or kampo nitong si Digong, dyan po sa
isiniwalat nitong si Garma. Kaya nga kung makikita nyo, idinidiin na ni Bongo eh. Diba idinidiin ng mga kababayan ni Bongo? Kasi nga, napakatindi ng mga expose nitong si Garma. Talagang mismong pininpoint niya na etong si Leonardo ay nagtitimbre kay Bongo ng bilang ng mga nasawi, mga kababayan, sa kanilang hakbang kontra ipinagbabawal na bato, na ang tinamaan lang ay mga pobreng kababayan po natin. Kaya nga kung titingnan ninyo, kung meron nagtitimbre kay Bongo ng bilang ng mga nasawi, ibig sabihin may idea si Bongo kung saan ang gagaling yung perang reward, mga kababayan, para i-reward dun sa mga pulis na pumaslang ng ating mga kababayang Pilipino. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin ito. Na it was Police Chief, then Police Chief, PNP Chief Bato de la Rosa. So I guess ganun na rin ang gagawin ng ating mga abogado. Ay, Ate Shirley, One Squad Forever, Ate Shirley, One Squad Forever, mega love shoutout po. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po ha. Mag-uusap po kami next week. I'll be meeting with them early next week as to ano pa yung mga, the further steps to be taken in light of this testimony of Kerwin Espinosa. Ayan. Dati ko So maliwanag mga kababayan na magsasampa ng criminal charge etong si former Senator Leila de Lima sa lahat ng nagdiin sa kanya, at isa dyan si Bato de la Rosa. Ano po, kaya mga kababayan, sa mga susunod na hearing, mas marami pa ang lalabas ng mga pasabog laban po dito kina Digong, mga kababayan, at dun sa kampo niya, Ano po, kabilang yung sina Bato, sina Bongo, at yung iba pa na nakakumit ng pagkakamali at pagkakasala patungkol po sa ginagawa nilang hakbang kontra ipinagbabawal na bato. Kaya kung titingnan natin, kung may kasalanan talaga at mapapatunay na may kasalanan na itong si Bongo, much better mga kababayan na masampulan siya para magtanda. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Much better sampahan siya ng demanda para hindi na pamarisan pa ng iba. Kasi unang-una, kung i-deny niya ng i-deny ito, mahihirapan siya mga kababayan eh. Hindi na maniniwala ang taong bayan sa kanya.